Magandang gabi, Oriental Mindoro, ikadalawa sa buwan ng Abril taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, bangkay ng lalaki natagpuan ng isang mangingisda. Dalawang bahay sa barangay Camilmil, lungsod ng Calapan, nasunog. Taripa ng kuryente, tataas ngayong summer ayon sa Ormeco. At sa detalye ng ating mga balita, muling nagsagawa ang kapulisan ng paglilinis sa baybaying dagat ng Barangay Lazareto sa lungsod. Hapon ng 1 ng Abril taong kasalukuyan na pinangunahan ng matataas na opisyal ng Police Regional Office, Mimaropa at Oriental Mindoro Police Provincial Office sa Camp Efigênio C. Navarro, Barangay Suki. Kabilang sa nakiisa sa naturang gawain ng mga kinatawan at opisyal ng PDEA Region 4B na pangunahing layunin at advokasya ay panatilihin ang kalinisan ng naturang baybayin, lalo na ngayong summer kung kailan inaasahan ang pagdagsa ng mga tao nagnanais na maligo sa beach. Samantala, agaw pansin rin ng ilang kabataan sa nasabing lugar na kusang tumulong sa paglilinis. Gayun din ang ilang mamamayan at inaasahang magtutuloy-tuloy ang pagpapanatili ng kalinisan sa naturang barangay dahil na rin sa pagkakaisa at pagtutulungan ng kapulisan at mga residente nito. Samantala, patuloy na mabibigyang pagkakataon ng mga senior citizens na makatanggap ng social pension. Ito ang tiniyak ni DWSD 4B Social Welfare Officer Mira Melinda Luterio, kung saan tinukoy nito ang mga klasifikasyon na pagpili ng mga katandaang mapapabilang sa naturang programa. So far, yung tungkol sa social pension natin, isa sa social protection services ng DSWD, ito yung nag-start noong 2011 through the passing ng RA 9994 or Expanded Senior Citizens Act natin. Parang 2010 siya na approve. Bali, sa ating 9994, ang mga senior citizen ay makakatanggap ng social pension. Pero dahil limited yung ating pondo, ang DSWD through its implementing rules and regulations, I think nag-issue siya ng Administrative Order number 15. Sa Administrative number 15, ang bibigyan natin ng DSWD ng social pension ay yung edad 77 pataas. So 2011 yan, ibig sabihin yung born ng July 1934 pababa. Indigent siya in the sense na wala siyang source of income, walang property, walang kamag-anak na nagsusuporta, at saka masasakitin siya. So yun yung ating criteria ng indigent senior citizen. Aniya pa ang makatatanggap ang mga katandaan ng halagang 500,000 piso o 500 piso kada buwan o 1,500 pesos kada quarter. Ngunit nilinaw nito na magkakaroon nila ng special validation katuwang ang LGU para sa mga nasabing pensioner upang matukoy kung ang mga ito nga ay kabilang sa mga mahihirap na katatandaan. So bali, ang social pension ay pag-provide ng monthly stipend nila in the amount of 500 pesos. Per month per month? 500 per month. Na nire-release namin every quarter. So, 1.5 per quarter. Yung lahat ng mga na-identify na for senior citizens doon, pinabalidate natin yan sa LGU. Kasi nga, ang proseso ng NHTSPR, after the enumeration, yung half, in-encode namin sa computer na may program, may system ng criteria ng 4 families ng DSWD. Pag nirelease yun, proximity test ang tawag sa kanya. So, ini-estimate niya, ito ang mahirap na pamilya. And then, yung listahan nun, pinabalidate natin sa mga LGU kung totoo silang mahirap.
So, doon ang galing yung ating mga beneficiary ng social pension. Dagdag pa nito na maaaring magsagawa ng replacement sa mga mamamayang senior citizens sa tulong ng Pension Citizens Affairs at federasyon ng mga ito upang masigurong tamang benepisyaryo ang papalit sa sinumang na mayapang pensioner. And then, pag may namamatay na senior citizen, nire-replace natin sila. So, since 2011 hanggang 2013, binigyan natin ng authority ang Office of the Senior Citizens Affairs in coordination with the Senior Citizens Federation President at saka ang MSWDO na mag-recommend ng replacement sa mga namamatay na social pensioner natin. Pero, for audit result, may nakita doon na some of the social pensioner natin ay hindi identified for ng National Household Targeting System, kaya magkakaroon ng special validation. Nasa training na yung mga magkakandak nito. So, soon ito, baka before mag-end ng April, ay magkakaroon tayo ng special validation para dun sa mga social pensioner na hindi identified for families or for senior citizens ng ating sistema o ng National Household Targeting System or listahanan. Samantala, may higit 1,000 katatandaan sa kabuuan mula sa 8 munisipalidad sa buong lalawigan ang isa sa ilalim sa balidasyon at umaasang opisyal sa pangunawa ng mga ito upang maiwasan ang ilang agam-agam hinggil sa social pension. At magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo at skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. Let me tell you how easy to pay your taxes correctly. Remember RFP. Register, file, and pay. Magandang araw po mga kababayan. Malapit na po ang deadline ng filing ng income tax. Ito po ay sa April 15, 2014. Kami po ay umaapila sa inyo. Huwag na po natin hintayin ang deadline. Kung pwede po, ay maaga tayo mag-file para maiwasan po natin ang pila. Salamat po at mabuhay po kayo. Bayan ay tulungan. Tamang buwis ay bayaran. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Asahan na ang pagtaas sa generation charge ngayong summer. Ito ang sinabi ni Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated General Manager Romeo Cuasay hingga sa taripa ng kuryente ngayong tag-init dahil sa bababa ang produksyon ng kuryente ng hydropower plants. Maasahan yan kasi pero hindi naman sa rate na pupunta sa Ormeco. Ang makikita nyo sa unbundled rate, sa resibo ninyo, meron generation charge. Yun ang magiging variable. Sapagkat ito, ang nagpapawawa ng presyo ng kuryente natin ay yung dalawang hydro ng Ormeco. Halimbawa, yung Dulangan Mini Hydro, wala pang 2 piso ang cost nun. At yung ating Linaw Kawayan ay 5 pesos and 90 centavos lamang. At yung mahal mga mahal, tulad ng Global na true cost na around 11 to 12 pesos ang bili. At 658 naman yung ibang mga power suppliers. Pag yun ay ina-average mo, mababa. Pero ngayong summer, talagang pag uminit, medyo magkukulang ang supply ng ating mga hydros.
Inaasahan rin ang pagtaas ng konsumo ng kuryente ng mga consumers dahil sa panahong ito kung saan gamit na gamit ang mga electric fan at air condition. Samantala, inanunsyo rin ni GM Kwasay na isang buwan na lang isa-shutdown pansamantala ang Dulangan Hydro upang isailalim sa pagsasaayos at dahil dito, higit pang bababa ang kuryenteng magmumula sa hydropower plants. Gusto ko nga isabihin sa lahat na yung Dulangan Mini Hydro natin na laging full ang production at napakamura ay ating munang isa-shutdown sa loob ng 30 days. More or less 30 days sapagkat nakita namin na may mga crack na ang mga tubo. Kailangan repairin. Tamang-tamang pag-repair yung summer.